Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ipapaliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Alam mo ba ang mga likas na yaman ng ating bansa? Ano ang mga pakinabang pang-ekonomiko na ibinibigay nito sa atin? Halika, samahan mo akong alamin ang kasagutan sa ating aralin. Mayroong 4 na uri ang ating yamang likas. Ang mga ito ay yamang pansakahan, yamang pangisdaan, yamang kagubatan o kabundukan at yamang mineral. Yamang pansakahan. Ito ay matatagpuan sa mga kapatagan at lambak na nasa pagitan ng bundok. Ang mga ito at tinataniman ng mga palay, mais, gulay, punong kahoy at iba pang pananim. Ang lambak Trinidad sa Benguet, ang Banawe Rice Terraces, ang Talampas sa Batangas at Bukidnon ay kilalang taniman ng mga gulay. Ang gitnang Luzon ay tinaguri ang Rice Granary of the Philippines dahil sa lawak ng palayan nito. Yamang gubat. Sa Luzon, ang mga kilalang kagubatan ay ang rehiyon ng Cordillera at ang lambak ng Cagayan o Rehiyon 2. Sa Palawan makikita ang pinakamalaking kagubatan sa bansa. Sa Visayas, malalawak na kagubatan ay makikita sa Leyte, Panay at Samar. Sa Mindanao ang pinakamalaking kakahuyan ay nasa silangang bahagi nito. Yamang pangisdaan. Maraming uri ng isda ang makukuha sa ating bansa. Ang petang na Rhinoden Kaipas, isa sa pinakamalaking isda sa buong daigdig ay matatagpuan sa Pilipinas. Ang Pandaka pygmea o Sinurapon, ang pinakamaliit na isda ay mahuhuli sa lawa ng Bato at lawa ng Buhi sa Camarines Sur. Ang mga ilog, lawa, sapa, latian ay pangisdaan ng mga tilapia, bangus, hipon at iba pang uri ng isda. Yamang mineral. May 3 uri ang sari-saring mineral na matatagpuan sa bansa. Isa, mineral na metal gaya ng bakal, chromium, nickel, zinc, tingga, asoj, aluminum at mamahaling ginto at pilak. 2, mineral na di-metal tulad ng mineral na ceramic at refractory magnesite, luwad at ang mineral na kemikal at pataba tulad ng asupra, guano, phosphate, gypsum, asbestos, talc, marmol at aspalto. 3, mineral na panggatong o pang-enerhiya tulad ng langis at karbon. Ano ang ekonomiko? Ang salitang ekonomiko ay mas kilala sa salitang ekonomiya sa wikang Pilipino o economics sa wikang Ingles. Ito ay bahagi ng agham panlipunan na tumutukoy sa pamamahala upang magamit ng mabisa ang mga pinagkukunang yaman at matugunan ang sari-saring pangangailangan ng bawat tahanan, bahay kalakalan o pagawaan, at maging ng pamahalaan. Ang mga pakinabang pang-ekonomiko naman ay ang mga sumusunod. 1. Pakinabang sa kalakal at produkto. 2. Pakinabang sa turismo. 3. Pakinabang sa enerhiya. Pakinabang sa kalakal at produkto. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Kung kaya, ang mga Pilipino ay karaniwan ng umaasa rito upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Gaya ng pagkain, kasuotan at tirahan. Maraming produkto ang nanggagaling sa mga yamang ito. Ang likas na yaman ng bansa ay nakatutulong sa pag-angat ng antas ng ekonomiya ng bansa sapagkat 1.
Maraming produkto ang nanggagaling dito gaya ng isda at iba pang lamang dagat at tubig, mga prutas at gulay at mga pang-agrikulturang produkto, mga troso, mga mineral, ginto, pilak at tanso, at marami pang iba na napagkakakitaan natin ng malaking halaga. 2. Ang mga produktong ito ay niluluwas din sa ibang bansa. 3. Nangangahulugan ito ng karagdagang kita sa ating kabangyaman na napakahalagang sangkap sa pag-angat ng ating ekonomiya. 4. Nakasalalay sa paglago ng ekonomiya ang pag-unlad ng bansa. Narito ang ilan sa mga produktong nag-aangat ng ating ekonomiya. 1. Palay mula sa gitnang Luzon. 2. Magagandang uri ng mangga sa Guimaras, Iloilo. 3. Strawberry mula sa Baguio. 4. Marmol mula sa Romblon. 5. Minahan ng ginto sa Paracale, Camarines Norte, Masbate, Baguio at marami pang lugar sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalawak ang pakikipag-ugnayan ng ating bansa sa larangan ng kalakalan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, PSA, o dating kilala bilang National Statistics Office, NSO, ang pagluluwas ng produkto sa ibang bansa ay nagpapasok sa ating kabangyaman ng malaking halaga ng dolyar. Ito ay nakatutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Pakinabang sa turismo. Maituturing na likas na yaman ang maraming lugar at tanawin sa bansa. Malakas itong atraksyon sa mga turista, buhat sa mga karatig lalawigan at maging sa labas ng bansa. Gaya ng mga dalampasigan, talon, ilog, kabundukan, bulkan, kagubatan, at maging ang ilalim ng dagat. Dinarayo rin ng mga turista ang mga makasaysayang lugar sa bansa. Bunga nito malaki ang naiaambag ng turismo sa pag-unlad ng ekonomiya. Malaking dolyar ang naipapasok ng mga turista sa bansa. Narito ang ilan sa mga paboritong puok pasyalan ng mga turista. 1. Baguio City, tinaguriang summer capital of the Philippines dahil sa malamig nitong klima. 2. Tagaytay, kilala rin sa taglay nitong malamig na simoy ng hangin at mula rito matatanaw ang Bulkang Taal. 3. Beach Resort sa Puerto Galera, Mindoro. 4. Chocolate Hills sa Bohol. 5. Napkin Beach sa El Nido, Palawan. 6. Bohol dahil dito makikita ang tarsier o ang pinakamaliit na unggoy na kalimitang kasing laki lamang ng kamao. 7. Isla ng Boracay sa Aklan, dinarayo ng mga turista dahil sa kulay puting buhangin nito. 8. Tubataw Reef, Palawan, pinamamahayan ng magagandang coralie at iba't ibang uri ng isda at lamang tubig. Pakinabang sa enerhiya. Ang mga likas na yaman ng bansa ay pinagkukunan din ng enerhiya. Malaking tulong ito sa ating ekonomiya dahil hindi na natin kailangang umangkat pa ng maraming krudo o langis. Pinatatakbo ang mga planta ng kuryente sa pamamagitan ng puwersa ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina, lawa ng Kaliraya at lakas ng hangin sa Bangi, Ilocos Norte sa pamamagitan ng windmill. Nariyan rin ang geothermal power plant sa Tiwi, Albay na nagbibigay sa atin ng enerhiyang pang-elektrisidad. Gawain, subukan. Panuto, basahin at pag-aralan ang mga sumusunod na tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. 1. Ang isda at iba pang lamang dagat, mga prutas at gulay at mga pang-agrikulturang produkto, mga troso, mga mineral, ginto,
pilak at tanso, at marami pang iba ay tinatawag na A. Likas na yaman. C. Yamang likha ng tao. B. Artificial na bagay. D. Lahat ng nabanggit. 2. Bakit mahalaga sa bansa ang pagkakaroon ng saganang likas na yaman? A. Ang mga likas na yaman ay maaaring gawing dekorasyon at kasangkapan sa bahay. B. Ang mga likas na yaman ay nagbibigay ng mga produkto at kabuhayan sa mga tao. C. Ang mga likas na yaman ay pangunahing pinagkukunan ng produktong ipinagbibili sa ibang bansa. D. Ang mga likas na yaman ay naipagmamalaki sa mga dayuhang turista. 3. Ang mga sumusunod na magagandang tanawin ng ating bansa ay itinuturing na likas na yaman. Alin ang hindi kabilang sa pangkat? A. Chocolate Hills. C. 100 Islands. B. Maria Cristina Falls. D. Manila Ocean Park. 4. Ang mga sumusunod ay kabutihang maaaring maidulot ng turismo sa bansa maliban sa isa. Alin ito? A. Malaking dolyar ang naipapasok ng mga turistang dayuhan sa bansa. B. Malaki ang naiaambag nito sa paglago ng negosyo malapit sa mga puok pasyalan. C. Malakas itong atraksyon sa mga turista, buhat sa mga karatig lalawigan at maging sa labas ng bansa. D. Maghahatid ito ng pagdami ng tao sa isang lugar at maabuso ang mga likas yaman dito. 5. Alin sa mga sumusunod na likas na yaman ang maaring pagkunan ng enerhiyang pang-elektrisidad? A. Chocolate Hills sa Bohol. B. Napkin Beach sa El Nido, Palawan. C. Geothermal Power Plant sa Tiwi, Albay. D. Beach Resort sa Puerto Galera, Mindoro. 6. Maraming uri ng isda ang makukuha sa ating karagatan. Ang pinakamalaking isda sa buong daigdig ay matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay ang A. Pandaka pygmaeae, milkfish. B. Rhinodon typus. D. Tilapia. 7. Ang bakal, chromium, nickel, zinc, tingga, asoj, aluminum, mamahaling ginto at pilak ay ilan lamang sa mga yamang mineral na nakakatulong sa pang-angat ng ating ekonomiya. Anong uri ng likas na yaman ang mga ito? A. Yamang pansakahan. C. Yamang mineral. B. Yamang dagat. D. Yamang kagubatan. 8. Ang Lambak Trinidad sa Benguet, ang Banawe Rice Terraces, ang Talampas sa Batangas at Bukidnon ay kilalang taniman ng mga gulay. Malaking tulong ang mga ito sa pamumuhay ng mga tao. Anong uri ng likas na yaman ang mga ito? A. Yamang pansakahan. C. Yamang mineral. B. Yamang dagat. D. Yamang kagubatan. Siyam. Alin and hindi kabilang sa pakinabang pang-ekonomiko na nakukuha natin sa mga produktong nagmumula sa ating mga sakahan gaya ng iba't ibang uri ng prutas, gulay, palay, niyog, tabako at iba pa? A. Ang mga produktong ito ay nailuluwas sa ibang bansa. B. Nagbibigay ito ng karagdagang kita at pag-angat sa ating ekonomiya. C. Pinagkukunan natin ito ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. D. Nakatutulong sa pagpapanatili ng malakas at malusog na pangangatawan. 10. Malaking pakinabang pang-ekonomiko ang mga likas na yaman ng isang bansa. Alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng wastong pangangalaga ng mga ito? A. Pagtapon ng basura sa mga ilog. B. Paggamit ng dinamita sa pangingisda. C. Pagputol ng malalaki at maliliit na punong kahoy.
Di paggamit ng malalaking butas ng lambat sa pangingisda. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panunood. Nawa ay may natutunan kayo sa ating araling. Mag-like, comment at share na para sa mas marami pang video.